Ay, magandang gabi. Ito mahirap na may isa bang ang problema niyo sa kalagayan ni Risa Hontiveros ay tinitingala siya ng kanyang mga kakampi, lalo ng kakamping mga dilawan, na siya po ay santa ng kawalan ng korupsyon at hindi siya marunong magkurap at hindi siya matablan, wala siyang project sa flood control projects at wala rin siyang insertion. Yan ang mga sinasabi. So ngayon, nag-report po si Anthony Taberna. Ipinakita yung mga project ni Risa Hontiveros. Aba, daming galit. Kasi binira si out of place na nga mga response eh. Akala mo kasi mga santos kayo. Eh may mga, kumbaga ang tawag dyan ay pasanta-santa pero nasa loob ang kulo. Ang problema kasi Risa Hontiveros, she has been so vocal against corruption sa flood control. Tapos, meron din pala siyang flood control. Hindi niya muna inusisa yung kanyang mga flood control projects kung maayos pa pagkagawa o hindi. Bakit siya babato ng dungis sa iba? Eh, madungis din pala mukha niya. I'm saying this because you are so presumptuous. Mga abogada pa dyan, nagdidepensa sa kanya, pero mali ang depensa ninyo. Kasama na si Marites. Bitog ng gilan, hindi Marites na kwento ha. Marites, bitog ng gilan. Galit din siya kay Anthony Taberna. Tinawag niya si Anthony Taberna na hindi journalist. E ano bang definition ng journalist? Napakasimple lamang po ng journalist na definition. Ang journalist po ay isang tao na ang kanyang bukasyon. Bukasyon na hindi karera. Kasi pag karera, gusto mong kumikita. O yan, si Romel Liao, DDS, isa ka pa masyado ka namang bobo. Pinapaliwanag na natin kung kakalabanin ko mga kakamping, DDS na ako. anong logic mo, Romel Liao? Wala yung bala logic mo. Ang iyong iniidolo na si Risa ay may ghost project din. Yan ang katotohanan. So nung pinakita ni Anthony Taberna, kasi hindi siya maniwala kasi tingin niya kay Risa Hontiveros isang santa. Yung pala santita rin. Bakit siya magalit kung sinabi ni Anthony Taberna may 3 billion siya na flood control project? Anong kinagalit siya doon? Wala namang sinasabi na kung anong nangyari sa flood control project niya. At yung mga kakampi niya kagaya kay Romeliao, mahilig agad magbigay, magsalita ng wala namang pundasyon. Ito lang yung mali po na ginawa ninyo una. Si Atty. Reyes Hernandez ba yun? Abogada pa yun ha. Hindi ko alam kung abogada o abogado kasi RACE pangalan. Pero registered nurse din siya. Nagalit siya kay Anthony Taberna. Wala ka kang basihan, attorney, kung anong dahilan pagkagalit mo. Ang sinagot mo ay si Anthony Taberna ay dating endorser ng Stronghold Insurance Corporation. Ang issue natin kung totoo ba o hindi ang sinabi ni Anthony Taberna at may dokumento siyang pinakita. Kung totoo bang sinabi niya na may 3 billion insertion si Risa Hontiveros at sa 3 billion na insertion niyan, 700 million ang kanyang flood control project. Pinakita po ni Anthony Taberna ang dokumento. Tapos, ibig sabihin, ang usapin, ang issue, totoo ba yung dokumento o hindi? Bakit ang ginawa ninyo, Atty. Reyes Hernandez, bakit ang ginawa mo, tinira mo si Anthony Taberna sa pagiging endorser niya sa Stronghold Insurance? Ang layo. Ang issue dito kung ang dokumento ay totoo ba o hindi. So maghanap kayo ng katibayan para patunayan nyo na hindi totoo yung dokumento. Hindi niya bibirahin nyo anong pakialam naman yan kung si Anthony Taberna ay dating Stronghold Insurance na endorser.
Mahirap. Ibig sabihin po, parehas lang kayo. Sila lahat po may insertion. Ang problema sa inyo mga Romilyaw, ang akala ninyo malinis ang inyong mga iniidolo. O, ipapakita ko ha, bago ko ipilista, ipapakita ko ngayon ang project ni sa Bicol, sa Tabaco, Albay, sa project ni Risa Hontiveros. O, tingnan nyo, ang project ni Risa Hontiveros, tingnan nyo, hanggang ngayon hindi pa na ipatayo. Dapat completed na. O, ayan, tingnan nyo yan. Construction of multi-purpose building, covered court beside the new legislative building, Karangalan Boulevard, Tabaco City, Albay. This project is funded through the efforts of Risa, Senator Risa Hontiveros, and Congressman Cielo Crisel Lagman. O, si Lagman ay makadilaw. O, ano mangyari niya? Ba't hanggang ngayon malitrato lang at hindi pa napatayo? O, yan. Katibayan yan. Kaya huwag kayo magsabi na ang inyong Congresswoman si Risa ay malinis. Ipaliwanag niya lang kung ano ba talaga ang dapat ang kontrahin ninyo. Ito, kontrahin nyo ito kung totoo ito, hindi. Kasi nasa vlog ito. Pinalabas ng testigo na, sino bang vlogger na to? Si Robin Sweet Showbiz. O, pinalabas niya. O, yan, i-play natin. O, tinira siya ni kapwa niya Dilawan na si Attorney Guanzon. O, pakinggan muna natin si Attorney Guanzon. Ano ba? Si Risa, secret cow? O, yan ang sinabi niya. Si BP Sara, hindi secret cow. Obviously, they filed an impeachment case. Si Risa ba, secret cow nyo? Even Akbayan must require her to be transparent. So, totoo ba strong kung mali si Tonying, i-prove nyo na mali si Tonying. Hindi yung tawagin nyo na dating endorser siya ng tinatawag na stronghold insurance. O, sabi niya, i-play natin. Projects implemented. Who are the contractors? Sasagutin na ni Risa ang aligasyon ni Tonying. Sagutin niya, hindi yung magsasagot siya na general statement, wala siyang insertion. Ay, Jesus. Ayaw na this. Oh. Tinan mo, Diana, ano ba si Risa, secret cow? O, binansagan tuloy secret cow. Si Risa has inserted flood control projects. No, 700 million po, hindi 100 million. O, yan. Ayan ang project niya. O, pakinggan natin ang narration. Mga larawan na ito na tila ghost project daw ni Senator Risa Hontiveros. Ang mga larawan na ito ay kuha ng mga netizens sa Albay, kung saan makikita ang multi-purpose building project na hanggang ngayon ay hindi pa tapos at hindi rin ongoing ang construction. Ayon sa mga netizens, 3 taon na daw nang simula nito. Sabi naman ng ilan, kaka-award lang daw ng kontrata para sa construction ng project nitong August 2025. Matatandaan natin na inireport ni Anthony Taberna or Katunying sa kanyang radio program na may mga budget insertions daw sa Senator Risa Hontiveros. Itinanggi naman ito ng senadora at sinabing fake news lamang ito. Nagkataon lang ba? Tingnan nyo ang multi-purpose building project na ito na halos lamunin na ng mga damo. Ito sana ang propose at kalalabasan ng multi-purpose building project na ito. Pero bakit hanggang ngayon ay naging ganito na? Ang mga impormasyon na ito ay galing kay Mr. Champion Facebook page. Ayon sa kanyang post, going to 3 years na po ito. Hindi pa rin tapos ang covered court ni Senator Risa Hontiveros sa Albay. At hindi rin ongoing ang construction. Nasa Tabaco City, Albay 1st District, harap ng Ziga Public Hospital. Baluarte din ni Congressman Lagman. Mukhang isa-isa nang lumalabas ang baho ng senadorang ito. Hindi pa man nag-uumpisa ang 2028 elections, sirang-sira na ang kanyang reputasyon at pagkatao. Kung itong budget insertions ay hindi makapagpaliwanag si Risa Hontiveros, paano pa kaya itong di umano'y mga ghost project niya? At sa impormasyong itong pinakawala ni Madarahog,
wala nang takas pa si Risa Ontiveros. Panoorin natin ang buong video. Amendment lang daw yun. Insertion yun. Ang budget ng Pangulo buo na. Ha? Buo na. Isinabit sa Kongreso. Ia-amend nila. Pag maglagay sila ng item doon, insertion ang tawag doon. Oh, sige nga, ano tawag mo doon? Buo ang budget. Ha? National Expenditure Program ng Pangulo. Binigay sa Kongreso. Meron silang idinagdag na gagawin na hindi nakalagay sa NEP. Ha? Merong idinagdag na isang item na hindi nakalagay sa NEP. Halimbawa, flood control project in Sorsogon. Oh, pero wala doon sa National Expenditure Program ni Marcos. Anong tawag doon? Di ba insertion? Mga tanga, mga bobo, mga aguy. Di ba? Huwag nyo nang idepensa kasi klarong-klaro. Whether you call it an amendment, semantics na lang yan. Actually, it is insertion. Sayang ang bayot! Risa Ontiveros! Sabi ni Katunying, bakit ka raw defensive? Wala naman daw masama sa insertion eh. Di ba? Oh, yan tingnan nyo. Yan ang pusti Hindi pa lang tapos. May mga damo na. Oh, maliban lang daw kung nakikinabang ka o nakakakuha ka ng kickback dahil sa insertion mo. Sinasabi lang naman na may insertion ka eh. Oh, ni Katunying, pero ako iba yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, wee! Di nga! Oh. Patay na naman ang mga ping nito! Sayang ang bayot! Paano yan, Risa Ontiveros? May resibo pala talaga. May resibo pala talaga si Katunying. Ha? Ang dami mo palang flood control na insertion talaga. Katago-tago pa doon sa mga dulo ng Mindanao. Paano ngayon yan, ha? Paano yung sinasabi mong transparency and accountability? Hindi ka naging transparent eh. Hindi mo sinabi yung totoo. Hindi ka nagsabi ng meron kang insertion na flood control. Di ba? Where is your transparency there, Madam Senator? Madam Chair? Nasaan? Accountability, ngayon ka mag-account. Whether or not it was implemented properly, ha? At kung sino ang kontraktor at magkano? Magkano ang ginastos sa proyekto minus sa mga komisyon na pinaghati-hatian ng kung sino-sino. At sana, sabihin mo na yung totoo kung nagkaroon ka o wala. Sayang ang bayot! Mula sa hindi maipaliwanag na budget insertions ni Senator Risa Ontiveros, dumagdag pa ngayon ang di umanay ghost project na multi-purpose building project ni Senator Risa Ontiveros. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video. So yan lang. Ang hirap niyan. Tira ka ng tira, meron ka palang sa likod mo, hindi mo alam na may tumitira pala sa'yo. Maray mo sa tingin naniwala pa rin ako na nilukulo si Risa Ontiveros dyan. Naniwala ako. Kaya lang, kung gano'n man ang sitwasyon na niloko, mali din siya, may kasalanan siya, hindi niya minonitor ang lahat ng project niya. Hindi pa natin alam kung mga project niya sa ibang lugar, kung gano'n din. Oh, yan po ang sabi nga nung si Madarog na yun, sayang ang bayot. Ay, nagmamalinis pa kasi eh. Ang problema, nagmamalinis ka. Kaya nga sabi na bago mo linisin ang dungis sa bago mo tirahin ang iyong kapwa, hugasan mo dungis sa iyong mukha. 'Di ba? Ganoon lang 'yun. O 'di ba mag-shoutout na lang ako. Si Crazy Brooks, nagmamalinis ang PhilHealth Queen. Dapat ibalik din ang PhilHealth funds. Jenny Bumagal, sa totoo lang po, attorney, lahat po sila ng senador may insertion eh. Kaya huwag ka na mag-exempted. Sa totoo po ito, lahat sa nagaganap sa bansa natin, nakakapanlulumo, nakaka-anxiety,
na halos ang mga tao hindi na po healthy ang mga physical. Ang anak ko nga nagpumila pa, Amel Muti, ang anak ko nagpumila sa Philippine Heart Center. 2 araw na pira, walang tulugan, nakaupo sa upuan para makakuha ng kwarto na hindi nakakuha. Umuwi na lang. So ganun po ka shortage ang ating ospital. Kung magpatayo mas sa ospital, kulang na ba ng doktor? Kulang ng nurse? Kulang ng ano? Kaya marami sila mga 400 pinatayo na super health center. Health center sa DOH na wala namang mga doktor, walang midwife, walang nurses. So mag-train na lang kayo ng paramedic. Si Gregorio Babaran, attorney, mga legitimate po ba yung mga basihan nila from authorized government agencies? Helen Bagyo, mapamura ka na lang. Sa lahat po sila, lahat. It's either malinis si Risa na naisahan siya. Kasi naniwala pa rin ako na malinis si Risa eh. Ralph Umay, Hontivirus, budol din pala. Mamerto Lawrence, si Toto Kausing mahilig, sumausaw. Ano sumausaw? Siyempre vlogger ako, kahit sino pasawsawan ko. Emmanuel Chan, Dr. Atty. Toto, tirador. Ang daming judgmental para mapansin lang. Report sa sumbungan at ICI ang mga project. Dapat unahin na imbestigahan ang DPWH. Ngayon, problema natin, problema din pala. Susunod maisisiwalat ako sa inyo sa DBM at DOH. May napaka-problema, napakalaki rin. Ang pinapalabas na kulambot na proponent ang pundo may anong DD sheet. Wala pong kinalaman ni DD sheet sa fund sa 2023, 24, 25. Kasi ang problema lang, bias kayo masyado. Tinatawag yung mga pabor kay Duterte na mga bobo. Sino bang bobo? Nagmamagaling-galingan kayo na kayo matalino. Kung gusto niyo, magdebate tayo lahat para malaman kung sino matalino. O sino ay yung may karakter, sinong totoo, sinong walang ninakaw. Wilfred Galos, akala ko ba malinis yung Tiberos, magnakaw din pala. Isias Risa, napaka-ipokrita, grabe, makapagnanakaw lang, invite Kim Jong on firing squad. Jenny Bumagat, sa totoo lang po, Tony, lahat ng nangyari sa bansa, lahat naman sila mga kurap di ba? O dabay niya pati Duterte, lahat kayo kurap. Kaya nanawagan ako, I am joining the call of Kiko Barsaga na mag-people power tayo, tanggalin sila lahat. Magbago na tayo. Mira Cabrera, kakarmahin ka rin, Kausing. O bakit ako kakarmahin? Nagsasabi na ako totoo. Masyadong sarado lang mata mo. Naniwala ka na masyado na santa yan si Risa Hontiveros. Hindi naman siya, pare-pareho lang sila lahat na senador. Si Gregorio Babara, nag-verify, ito naman, verifikado na po yun. Actual na nga mismo, litrato, actual. Tapos, nilalagyan na, natutubo lang damo, hindi tinuloy. Grabe. So, Jenny Bumangat pa, naku po, sarado ng Ombudsman Building. Huwag hayaan, papasukin ni Boying. Chrissy Brooks, Danilo, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kahit sino, ma-opposition man, puro kurap. Kung sino makaupo, yan ang napansin ko po, puro kurap. Kung sino nakaupo, grabe pag-kurap. Raymond Lagidaw, Danilo, Lagidaw, akala ko malinis si Risa, Rico Dalangpan Recoleto, Doc watching here in Plaridel, Misamis Occidental. Padayon sa pagkabirador para sa katotohanan. O daghang salamat, Rico. Naunsa man din mga uwaminal o animal diha sa Misamis Occidental. John Wick, shout out from United Arab Emirates. John Wick, Gregorio Babaran, attorney, parehas lang po ba insertion sa hindi po parehas ang insertion sa amendments. Ang ginagawa nila, pinaparehas nila para makalusot sila sa kanilang pagpalusot. Romilio, diniis na nga to. Ano kung didiis? Kung sabihin ko, didiis ako, anong problema mo, Romilio? Marcoleta, paano puro ka intriga? Anong intriga? Totoo naman sinasabi. Ang intriga tinatawag, gumagawa ka ng bagay na hindi totoo.
Nagkukwento ko ng mga bagay na hindi totoo. Oh. So, Amil Motive, Gregoria Babaran, Helen Bagyo, Emilia Mercado, alis kami nila. Mamerto Lawrence, most of the DD bald like Toto Kausing, Sonsa, Marcolita, ay mas bright pa naman ako sa inyo. Amil Muti Talib, yes, lahat corrupt. Paano mo kakampihan? Kakampihan ko Las Duterte kumpara kay Marcos na inubos ng pera. Bakit ko kakampi sa mga kakampik kagaya kay Risa? Magnanakaw rin. Oh, Amil Muti Talib, yes, lahat corrupt, garbage in, garbage out. Oh. Huwag niyo sabihin na malinis ang lahat ng mga dilawan, lahat ng pinklawan. Marcos Romualdez destroys the country. Once again, the Filipino people. Once again, kailangan mag-people power tayo lahat at babaguhin. At iupo labo na natin temporary president ang Chief Justice ng Supreme Court. At magkaroon ng pagbabago, baguhin natin ating konstitusyon at ilagay na natin na ang ating korte ang magdidesisyon ay mga tao na hindi na mga judge para mabago ng lahat. Pati mga ombudsman, judge na rin ang mga tao na rin magdesisyon. So Marcos Romualdez lovers are lovers. Okay. Binks Bareg, God PM Attorney Toto, Gregorio Babaran, last na paliwanag mo sa about pagdebate na confirm kung nadidiis ka rin po, attorney. Ay, ano kang didiis? Although hindi ako didiis kasi ang aking kinakampen katotohanan. Mga kupa, mga ano klase, bababaw bang ano nyo, pagtitigin? Akala mo, binibira ko lang si Lacson, didiis na ako. Anong importante? Binibira ko lang si Risa Hontiveros, didiis na ako. Anong klaseng meron kayong mga utak? Mil NSG Pasig, Primo GRDA, tirahin mo din engineer ang 51 billion. Paano ko titirahin Primo GRDA ang 51 billion? Magandang-ganda pagkagawa, buong-buo pagkagawa. Ipakita ko pa sa iyo buong-buo pagkagawa ng mga project ni Pulong Duterte. Hindi nasisira. Yan ang mga gigawa naman ng mga kakampi nyo, sira. Oh. Di ba? So, yan, sirang-sira. Punta habol sa simbahan. Tapos ito pakita ko sa yung gawa ni Duterte. Gawa ni Pulong. Bago kayo magreklamo. Bago kayo magkwento kasi fake news ang kwento nyo na hindi nagawa eh. Ito, ipakita ko sa inyo. Tawagan siya ng revolusyon. Pagtapos istorya kay Chavez, 25 na. Nangyayari. Na halos walang solusyon itong nangyari sa atin. So, ayan. Project niya. Okay. Yan mga project yan yan ang mga project ni Pulong Duterte Tingnan niyo. Sa Davao, hindi nasisira. Kasi ayan. Ito na yun. Oo. Ayan, tingnan niyo. Esplanade yan. Pulong. Kaya yan, nakikita nyo. Esplanade. Kaya na magsabi kung mali ba yan o hindi. Kasi ang mga makakaliwa at saka yan. Kita mo magkabilaan, walang nasira na dike, na revetment. At saka makabibi. No, shout out kay Bini Abante daw. Sa natopla. Rekto. Wag mo ipikit ang mata mo, Squeezy.
Ayan, may iba pa tayong Tingnan nyo. bubuksan. Kita mo, ang ganda ng project ng flood control ni Pulong Duterte. Ito talaga. Isa lang yan, marami pang iba. Puro tapos po. Hindi kagaya sa ginawa ng iba na hindi natapos. Kaya kwento lang kayo ng kwento na 51 billion, naman, inagawa naman. Kumampi lang tayo sa katotohanan, Wilma Filomeno. Kung kumakampi ako sa katotohanan na ganun, didiis na ako? Ay, nako. O, si Risa, katotohanan na hindi natapos ang project niya, didiis na ako. O, ano kayo? Si Alcantara, laugh with many but don't trust anyone. Tapos, Roth Norris, bakit hindi pumipirma si Risa sa budget? Ang ginawa niyang hindi siya pumirma, Roth, pakunwari na lang yun. Kasi alam naman niya mapapasa eh. Ma-approve naman eh. So, hindi niya kailangan ng pirma niya. Ang isang indikasyon, pruweba ko kung bakit talagang guilty si Risa Hontiveros. Bakit niya ipaglalaban na hindi blanco ang Bicameral Conference Committee report? Nasa katotohanan ng mga blanco. Pares lang sila ni Coco Pimentel. Marami din para sila mga insert. Celso at Aliano, shout out po from Gentry, Cavite. Yan ang gusto ko po sa inyo, laging nasa tama. Sa tama lang tayo magkipaglaban. Wala akong pakialam kung sino man tatamaan. So, Celso Aliano, tama po kayo, Doktor. Ang galing nyo pa mag-analisa habang mabuhay ko kayo. Salamat po. Jenny Bumagat, Nemi Domingo, good evening. Eddie De La Cruz, correct ka, Torre, sa katotohanan tayo. Walang kinakampihan. Isiano Herving, mabuhay ka. Chris G. Books, what's wrong, Didis? Wala namang masama sa pagdidis. Kung yan ang opinion sa akin dyan, well, okay lang, didis ako. Ito yung matalinong DDS. Hindi lahat ng DDS na nasabi nyo, kala nyo, kayo lang ang taong bayan. Paano naman ang mga DDS? Hindi ba sa taong bayan? Emilia Mercado, Dr. Kausing, all you are talking about are with sense. I believe in you. We are only talking may backup by resibo, backup by evidence. Rodin Mana, and good evening, Kausing, Toto Kausing, always watching to you. Salamat po. Emilia Mercado, Doc Kausing, salamat po. Ito Primo GRDA, basta sinabi ko na sa iyo, pinakita ko na sa iyo na kompleto ang resibo natapos ang proyekto ni Pulong Duterte. Ang iso lang ko natapos ba o hindi? Hindi ko na alam kung may kinita man sa doon o wala. Basta importante natapos. Mel NSG, tiradura ng mga magnanakaw, hindi na nakakasuka na sila. Gregoria Babaran, last sa paliwanag mo po about pagdebate na confirm. Ano kung na-confirm mo kung didiis ako, kung sa opinion mo didiis ako, okay lang sa akin. Tatanggapin ko. Emilia Mercado, Marcos Romualdez lovers are Baha lovers. Yan, hanggang dyan lang muna tayo. At ang aking sasabihin na sa inyo ay bago nyo linisin ang dungis ng mukha ng ibang mga tao, lilisin nyo muna dungis sa inyong sariling mukha. Risa Hontiveros, yan ang challenge ko sa iyo. Kay Marites Bitog Danggilan, yan ang challenge ko sa inyo. Gregorio Babaran, ikaw din po nagsasabi na magkaiba ang insertion. At magkaiba nga ang ginawa ni Risa, insertion yon, hindi yon amendment. Ginawa niya kasi pinasa niya sa level ng committee amendments. In-insert niya. Lahat ng hindi nakalista sa budget proposal ng presidente ay insertion. Kaya lahat sila na senador ay guilty sa insertion. Pati mga congressman guilty sa insertion. Ganun lamang po simple. Okay. At least sana kita na ninyo. Hanggang dyan na muna ako, Vicente Barnido. Engineer Toto, tama po kayo. Lagi po sa tama kayo kung kung didiis ako kakampi. Wala akong problema nyo.